State of the Nation. Naging horror ride ang isang atraksyon sa peryahan sa San Jacinto, Pangasinan. Nadiskaril ito at bumigay ilang sandali matapos paandarin. 12 sa 30 sakay ang sugatan, kabilang ang ilang menor de edad. Sinuspende muna ang operasyon ng peryahan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakihati sa linya ng mga pribadong sasakyan ng mga bus sa EDSA Carousel matapos isara ang ilang bahagi ng kanilang linya dahil sa EDSA Rehab. Mula sa Pasay City, may live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, Paskong Pasko pero tuloy ang trabaho para sa pagsasaayos ng EDSA. Kaya naman kahit marami ang nakabakasyon, nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Gaya ng nakaschedule kahit gabi na at Pasko pa, puspusan ng pagkukumpuni sa bahagi ng EDSA Pasay Corner Rojas Boulevard. Binabakbak ang bahagi ng kalsada dahil reblocking ang gagawin. Ibig sabihin papalitan ng bago ang semento. Isinara ang bahagi ng kalsada maging ang bus carousel lane. Kaya naman nagiging mabagal ang usad ng mga sasakyan. Pasado alas 4 ng hapon, bumagal din ang daloy ng trapiko sa bahagi ng southbound ng EDSA sa Guadalupe. May mga inilagay ng signages na nagbababala sa mga motorista tungkol sa pagsisimula ng pagsasara ng ilang bahagi ng kalsada. Umabot hanggang Buendia ang traffic sa southbound lane. Sa northbound naman ng EDSA, nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga galing o dumaan sa Ayala Flyover. Pagbaba kasi rito, sasalubong ang mga gumagawa ng aspalto sa naturang bahagi ng kalsada. Nakadagdag pa sa pagsisikip ng daloy ng trapiko ang mga nakaparadang truck at sasakyan ng mga tauhan na nagsasagawa ng roadworks. Inaaspalto ang north at southbound lane ng EDSA Bus Carousel sa bahagi ng EDSA Orense. Dahil dito, nakihati muna sa ibang lane ang mga bus ng EDSA Carousel. Medyo delay ng konti. Yung kita din naapektuhan din kasi sobrang bagal. Paliwanag ng Transportation Department, ngayong araw lang yan at balik dedicated lane ang mga bus bukas. Kasi holiday ngayon, so Okay. parang mas mabilis. Definitely, balik tayo dedicated lane. Bukas may pasok na para magamit yung second innermost lane. Sa Taft Avenue sa Pasay, 2 lanes ang hinarangan para sa gagawin namang reblocking. Tuko din ang traffic kanina sa Rojas Boulevard na bahagi rin ng Phase 1 ng EDSA Rehab. Inilabas na rin ng DPWH ang schedule ng pagsasaayos sa iba pang bahagi ng EDSA. May reblocking o pagbubungkal ng mga lane sa southbound lane mula Taft Avenue hanggang Ayala Underpass exit. Gayun din sa northbound mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense. May mga asphalt overlaying naman sa tramo hanggang Ayala Underpass sa northbound lane. Pati sa Luring Street hanggang Ayala Underpass sa southbound lane. Magdamaga ng unang bugso ng EDSA Rehab hanggang sa January 5. Pero simula January 5 hanggang May 31, 2026, nakaschedule na lang ang paggawa mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Atong pinapayuhan ng DPWH ang mga motorista kung maaari gumamit ng alternatibong ruta para makaiwas ka sa posibleng pagsisikip ng daloy ng trapiko at mag-ingat sa kanilang mga biyahe ngayong Kapaskuhan. Maligayang Pasko, Atom, at sa ating mga kapuso. At yan ang latest mula rito sa EDSA Pasay. Balik sa iyo, Atom. Merry Christmas at maraming salamat, Jamie Santos. Isang linggo bago pa magbagong taon pero may mga nasugatan, nalapnos ang balat at natanggalan pa ng kuko dahil sa paputok. Sa Taguig, isang rider ang muntik namang madali ng whistle bomb na sinindihan sa gitna mismo ng kalsada. May report si Jonathan Nandal. Mag-aalauna ng madaling araw kanina nang sindihan ng isang whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Barangay Hagonoy sa Taguig. Tiyempong dumaan ng isang motorsiklo. Buti na lang hindi na dali ang rider na tuloy-tuloy nakaraan. Ang nagsindi ng whistle bomb natunton na ng pulisya. Nagsorry na siya. Pero titikitan pa rin dahil sa paglabag sa ordinansang naglalaan ng designated firecrackers and fireworks area. May multayang 5,000 piso at pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan.
Sa Tondo, Maynila naman, kaliwat kanan din ang pagpapaputok sa kalsada ng ilang kabataan sa pagsalubong sa Pasko. Yung mga kabataan kasi dito, matitigas yung ulo. Gusto ko, kahit pagsabihan mo sila na bawal magpuputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Bawal din sa Maynila ang pagpapaputok kung saan-saan. Kung may mga masuswerteng hindi napupuruhan, meron nang isinugod sa ospital matapos maputokan sa mga daliri. Ang 13 anyos na binatang ito napulot daw ang iligal na paputok na plapla sa kasinindihan. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Dalawang bata naman ang nadali ng paputok sa Baguio City. Ang isa nalapnos ang kamay sa hindi patukoy na klase ng paputok. Habang ang isa natanggalan ng 2 kuko nang maputokan ng iligal na 5-star na ipinahawak lang daw sa kanya ng mga kaibigan. Natrauma na din lang po. Kasi yung tapos kung nagpapaputok lang dyan sa kakal, parang nagugulat na din lang po. Siyempre nagalit, nagulat. Na sana kung sino man ang nagbibinta ng paputok, wag naman sana kasi kawawa yung mga bata. Sa Negros Island, isang 14 anyos ang napaso ang ulo dahil sa sumabog na boga. May 10 taong gulang namang naputokan ng triangle. Sa datos ng Department of Health, may 28 fireworks-related injuries na mula noong December 21. Higit sa kalahati rito, 19 anyos pababa. Pinakamarami raw ang nasaktan sa 5-star, boga at triangulo. Naka-code white na tayo, ibig sabihin naka-alerto. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, inihanda na ang lagaring ginagamit pamputol, mga stainless steel pins na pandurog at ang orthopedic handset na ginagamit sa pag-oopera ng buto. Sa kabila ng panganib sa paggamit ng mga paputok, malakas pa rin ang bentahan sa fireworks capital of the Philippines, ang Bocaue, Bulacan. Kahit pa doble na ang presyo ng mga ito kumpara noong nakaraang taon. Dati kahit maka 5,000 ka, 2 sako na yun ngayon. Ito na lang, kakaunti na lang. Nasa 10K na rin. Pwede pa yung tumaas, sir. Mababa na yung supply natin, sir. Naubos na yung mga nakuha ng nakaraang. Sabi ng mga nagtitinda, nakaapekto ang sunod-sunod na bagyo kaya hindi nakagawa ng maraming paputok ang mga manufacturer. Tumaas din daw ang presyo ng chemical na gamit nila. Kinakalampag naman ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated ang gobyerno para masawata ang mga hindi lisensyadong nagtitinda ng paputok na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Yung Divisoria area, I don't know if they have licenses to sell. So, yun, apektado rin po kami doon. Kasi imbes na pupunta dito sa mga legit na may physical stores, some would go there, wala naman pong mga lisensya. Kasama sa mga bawal na paputok ang Watusi, Papa, Plapla, Piccolo, 5-star at ang bagong Dart Bomb na kapag bumagsak, sumasabog agad. Nabistadong itinitinda na rin online. Ang pagbebenta po online ay mahigpit pong ipinagbabawal. Ang magiging penalty po nito ay nasa 30,000 na multa hanggang 1 taong pagkakakulong po. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Diretso sa pamamili ng laruan ng ilang chikiting na nakatanggap ng aginaldo ngayong Pasko. Habang ilang pamilya sa mga park o kaya theme park nagpasko. Live mula sa Maynila, may report si Von Aquino. Von? Atom, sinulit na ng ating mga kababayan ang pagbabanding kasama ang pamilya sa iba't ibang pasyalan dito sa Maynila ngayong Pasko. Tapos makakuha ng aginaldo sa mga ninong, ninang, tito at tita. Sugod na agad ang mga bata sa mga tindahan ng laruan sa mall na ito sa Divisoria, Maynila. Yung mga pangnirigalo sa kanya na pera, binili namin ng laruan. Biling laruan po. Tapos yung pinabili mo ng laruan, kanino galing? Ninang po sa ninang po namin at tito. Sino may birthday kapag Christmas? Si Jesus. Kinaaliwan naman ang mga mascot sa Pasig River Esplanade sa Maynila. Enjoy sa view at food trip ang ilan. Maganda naman po kasi parang presko siya. Masarap po lahat. Masasarap po lahat ng pagkain dito, sulit. Napuno naman ang mga namamasyal ang Rizal Park. Kanya-kanya silang latag sa damuhan at dito na rin nagsalo-salo ng hapunan. Kasi gusto rin ng mga bata makapunta dito. Maganda po yung tanawin. Dito talaga kami pag may okasyon. Sa dami ng mga tao, ilang bata naman ang nawala at dinala sa Lost and Found. Agad din silang nasundo ng kanilang nag-aalalang mga magulang.
Marami rin ang nagmumuni-muni at tahimik na humiling. Christmas wish ko, sana pumayat ako. Okay ba? Kaso daming handa, paano yun? Yun na nga diet ako. Next year. Anong Christmas wish mo? Sana magka-jowa. Charot. Pero sa liwasang ito na saksi sa buhos ng galit sa mga kanser ng lipunan mula pa noong panahon ni Gat Jose Rizal, may ilan ring hindi nakalilimot na maningil ng pananagutan. Sana po yung mga korap mapanagot na. Sana mabago na lahat yung patakaran sa Pilipinas. Yung mga korap na yan, mawawala na. Pero ang tiyak na nasingil ngayong Pasko, mga ninong at ninang. Pinag-iipunan ko ito yung Pasko Gawa nung ayoko ma-disappoint yung mga inaanak ko. Pero may ilang hirap mahanap. Naabutan niyo ba? Hindi pa po kasi mga tulog pa po. Yung iba nasa probinsya. Ang mga tiba-tiba ngayong araw sa mga aginaldo, ginamit na ang napamaskuhan sa pamamasyal sa mga amusement park, gaya ng sa Pasay City. Mula po sa Iloilo, dumayo po kami dito para lang magsaya kasama ang aming pamilya. Favorite ride ko po dito is yung Vikings. Kasi bukod sa mataas, bumabalik siya parang yung ex ko. Merry Christmas! For the bonding with the family or post sa IG, ang amusement park sa Laguna ang puntahan ng marami. Pasyal lang, ganyan. Sumakay ng mga rides kung kakakayanin. Para sa mga bata, para sa mga puko, ganyan, mamasyal tuwing araw ng Pasko. Nakakatakot, pero pag natapos ko na, feeling ko gusto ko pa ulit. Kanya-kanyang ganap at gimmick din ang ilang bakasyonista sa Baguio. Bukod sa go-kart sa Burnham Park, horseback riding sa Ride Park at The Mansion, dagsa ang tao sa Central Business District at Castilyong Bato inspired ng Windsor Castle. Ay, in fairness, mas maganda siya in real life rather than sa social media. Sa Boracay naman, literal na nag-iinit ang fire dancing ng isla, na lalong nagpa-espesyal sa mga Noche Buena by the beach na mga turista. It's a Christmas experience for them, which will be videoed and hopefully watched in years to come. It's such a wonderful place to come to. The Philippines, Boracay. Pero sa Tagaytay, Christmas rush traffic ang inabutan ng ilang dumayo na umabot pa sa 2 oras. Nandito na, enjoy na lang kasi minsan lang naman. At sabi ko basta makauwi ng safe. Bawas init ng ulo ang malamig na simoy ng Pasko, sabay higop ng masarap na sabaw ng bulalo. Yung mga may hangover, try higop tayo sabaw sa Tagaytay, malamig. Pero nagpo-posting naman. Atom, hanggang 11 p.m. lang itong luneta, kaya naman unti-unti na rin nag-uuwian yung ating mga kababayan. At yan muna ang latest mula rito. Maligayang Pasko sa'yo, Atom. Maligayang Pasko at maraming salamat, Von Aquino. Pinahinto ng pulis si Santa Claus sa Ohio sa Amerika. Santa, do you have your driver's license out? Ang driver kasi nitong nakabihis Santa Claus, mabilis ang patakbo. Sakay pa ni Santa si Mrs. Claus, kaya ang seryoso dapat natagpo na uwi sa katatawanan. In the spirit of Christmas, hindi na tiniketa ng driver at pinaalalahanan na lang na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sabi nga nila, may Pilipino saan mang panig ng mundo at saan mang lugar naroroon, bitbit nila ang tradisyon nating mga Pinoy tuwing Pasko. Narito ang kwento ng Paskong Pinoy abroad. Malayo man sa kani-kanilang pamilya dahil nasa iba't ibang panig ng mundo, bitbit pa rin ng ilan nating kababayan ang diwa ng Paskong Pinoy. Si Christine, 16 na taon nang naninirahan sa Sydney, Australia. Doon na siya nagkapamilya at nakapagtayo ng negosyo. Turing sa kanya ng ilang Pinoy roon, isang ina. Ang pagdiriwang nila ng Pasko, malayo sa nakasanayan sa Pilipinas. Mas masaya, mas magulo kasi mahilig tayo yung magki-Christmas hopping. Dito walang nagkakaraling So, yun talaga na-miss ko yung liveliness ng Pasko sa Pilipinas. Kaya kasama ang halos 20 kapwa Pinoy, ginagawang maingay at masaya ni Christine ang selebrasyon. Nung nag-start ako ng cleaning business ko, ang mga nakakasama nga ay mga OFW o di kaya ay mga international students dito sa Sydney. Naisip ko na magtipon-tipon kaming lahat kahit papano
maramdaman nila na may kasama sila dito sa Australia at hindi sila nag-iisa. Ibang-iba naman ang sitwasyon ni Sherry sa Middle East. Halos 7 taon na siyang nagtatrabaho roon bilang guro. At ganun katagal na ring hindi nakapagpapasko sa Pilipinas. Ordinaryong araw lang doon, ang December 25. Pag December 25 mismo, ordinary day na lang siya. Like, work day kasi. So, lahat may pasok. Hindi mo na mafe-feel na, Pasko pala ngayon. Sumakay lang ako sa metro. Doon ko na-realize na December 24 to, dapat kasama ko yung pamilya ko. Dapat masaya ako ngayon. Kasi parang it feels empty. Dahil mag-isa lang sa tinutuluyan, mas ramdam ni Sherry ang lungkot. Ang ginagawa ko is Noche Buena na since 7 p.m. yun dito. Maaga pa. Nagvi-video call na ako sa kanila hanggang sa mag-12 a.m. Through video call lang makiki-Noche Buena ako sa kanila. Mabuti na lang at nandiyan ang mga kaibigan niyang Pinoy para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Magbigay din kayo ng time para i-enjoy niyo yung Christmas season. And be with your friends para hindi niyo ma-feel na mag-isa kayo. Nasa Finland man bilang healthcare worker, hindi nawalay kay Jonel ang pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Nakaugalian niyang magpunta sa official hometown ni Santa Claus sa Rovaniemi, sa Lapland region. Once in a lifetime experience siya na na-experience mo na makausap si Santa Claus. Nagsasalita pa siya ng konting Filipino, which is very memorable talaga. Happy Christmas and sa mabuhay. Akala ko is para sa bata lang, pero pagpunta mo pala doon, iba yung feeling eh. Totoo pala yun na may Santa Claus talaga dito sa northern part ng Finland. Kahit saan ka mang lupalot ng mundo, sa Santa Claus Village ka man, sa Pilipinas, i-acknowledge natin yung birth date ni Jesus, which is the true essence of celebrating Christmas. Malayo man sa kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko, dala ni na Christine, Sherry at Jonel ang alaala at tunay na diwa ng Paskong Pinoy. Tandaan niyo na hindi kayo nag-iisa. Normal lang na maging malungkot. Normal lang na mamiss mo yung pamilya mo at yung mga tradisyon ninyo. Pero tandaan niyo na kahit saan pa kayo mapadpad o saan kayo mapunta, kailangan bitbit mo yung Paskong Pinoy sa puso mo. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.